Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Amen. Kasama natin ang Diyos, no? Binawit natin kanina. Kung paano si Lord sinamahan tayo last year, sino alam kasama niya si Lord last year? Amen. This year kasama mo pa rin si Lord. Amen. No? Sabi nga ni Brother Mark Madrinya nung nagpaawit siya last time, no? Ang taon lang ang nagbabago. Hello. Ang taon lang ang nagbabago. Pati yung katabi mo, nagbabago yan. No? Okay. Pero si Lord, hindi nagbabago. Totoo po ba yon? Amen. Biblical yon. Si Lord ay nananatili. Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, at siya pa rin ang Diyos magpakailanman. Amen? Kung ikaw minsan lumalamig sa sa relasyon mo sa Panginoon, ikaw yon. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi nagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahal ka pa rin ng Diyos. Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa bagong taon, Panginoon. Salamat po, Lord, sa bagong pag-asa, bagong pagpapala, Panginoon, bagong kalakasan. Hallelujah, na nagmumula sa iyo. And Lord, tunay na ikaw po ay mabuting Diyos, tapat at hindi nagbabago noon, ngayon, at kailan pa man. Lord, salamat sa oras na ito, O God. At minsan pa, Panginoon, kami po'y nagsama-sama. Papupurihan, Lord, sa buong taon, Panginoon. Ikaw pa rin ang aming Diyos na dakila na sasama sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lord, tapat ka. Dumaan man kami, Lord. Katulad ng inawit namin kanina sa apoy, hindi kami masusunog. Hallelujah. Bumahaman, Panginoon, hindi kami malulunod pagkat kasama ka namin, Panginoon. Maraming dahilan upang kami ay magpasalamat, Lord. At hayaan mo, Lord, sa gabing ito, ikaw po ay mapapurihan. Maparangalan sa aming kalagitnaan. Tanging sa iyo lang, palakpakan natin si Lord. Ang lahat ng papuri, pagdakila, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Wow, bagong team. Build yourselves up. Hello, no? So, ang topic natin, no? Ang title, yan, dahil New Year, fresh start, no? O, stay ka lang dyan, no? A fresh start, no? Just ahead. Narariyan lang. Katulad nga nung shinare ni Pastor Pin, last week, yung binanggit ni Antumalo sa kagwapuhan. Ni, sino ba yung reporter ng ano? Ayoko na, hindi, isa pa. Wag na, baka mabansagan eh. Okay. No? Decision lang po yan. No? Araw-araw naman pwede tayo magkaroon ng bagong simula. No? Hindi lang tuwing bagong taon, no? So, desisyon yan. Kailangan nyo magdesisyon. Amen. Nung Sunday, di ba, sabi ni Pastor Pin, no, pinaliwanag niya, ano title? Anong verse? James? Sino narito nung Sunday? Parang wala nakakaalam, ah. James 4:8, no? Draw near to God, and He will draw near to us. Hello? Tama ba? So, nung last Sunday, habang nag-share si Pastor, tapos binanggit niya po yung word ni Lord, no, through Sister Belisa, yung malaki, mabigat. No? Pinaprophesy ng Panginoon yung mga gusto niyang gawin sa atin. Kaya nga sabi ni Pastor, mapalad kayo kasi naririto kayo, kabahagi kayo ng SMHG family, no? Malaki, mabigat, yung mga gagawin ni Lord sa atin. Amen? At hindi magbabago yun.
Kahit minsan nagkakawindang-windang ka, pero ang plano ni Lord sa'yo hindi nagbabago. At habang sinashare ni Pastor yon, niremind sa akin ni Lord yung story sa Bible na kung saan yung mga alagad ng Panginoon, mangingisda, maghapong walang huli. No, wala silang nahuli. Nandoon ang Panginoon, sabi ng kwento sa Luke chapter 5, no, verse 1 to 11 po yun, di ko na nilagay, kukwento ko na lang. No? Naroroon ang Panginoon, maraming tao ang nakasunod sa Kanya at nais niyang mangaral. At yung mga taong sumusunod sa Kanya, nais ding makinig ng Kanyang ipangangaral. No? Naroroon yung bangka ni Pedro. Sabi ng Bible, nililinis na nila Pedro yung kanilang lambat. Kasi magdamag silang ng isda, pero walang nahuli. Sabi ng Panginoon, pwede bang i-atras mo yung bangka mo? Kasi yung mga tao nasa tabi ng pampang, gusto niyang medyo lumayo ng ganyan. Kaya pinausog niya yung bangka na pagmamay-ari ni Pedro. At ang maganda ron, si Pedro, sumusunod. Hello. Sumusunod, may authority sa kanya, yung word ni Lord, binibigyan niya ng respect. Sabihin mo sa katabi mo, respect. Nire-respeto niya yung word. Yung salitang kanyang narinig buhat sa Panginoon. Ikaw ba, kapatid? Ilang salita na ba ang narinig mo rito? Galing sa Panginoon. Naisip mo? Sige, hindi kita ngayon patatanungin sa katabi mo, ikaw na ngayon, ikaw. Tanungin mo yung sarili mo. Ilang word na ba yung narinig mo sa Panginoon na nirespeto mo? Pag sinabing nirespeto, iginalang mo, sinunod mo. Naisip mo ba? Hindi lang last year, yung mga naunang taon pa. Pero si Pedro, hindi pa sila ganun ka-close ni Lord. Pero alam nyo, sumunod siya. Yun ang unang utos ni Lord sa kanya. Na iusog mo yung bangka mo. At sumunod siya. Pagkatapos niyang sumunod, nangaral ang Panginoon. Hello. Sa napakaraming tao katulad nito. Praise God dahil unang gawain ng taon, Huwebes, ang dami nyo ngayon. Fresh start yan. Tama? Fresh start yung desisyon nyo. Bagong buhay na kayo. Hello. Ito ngayon, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, fresh ka ba? Naligo ka ba? Hindi, malamig eh. Sa pagkatapos, okay, dito na. Pagkatapos po, mangaral ng Panginoon, kinausap naman niya si Pedro. Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Ihulog nyo ang inyong lambat. Tandaan nyo, kaya ako ito kinakwento kasi ito po yung habang binabanggit ni Pastor Pin last Sunday, yung word ng Lord na malaki at mabigat. Ito yung pinapasok ni Lord sa akin last Sunday sa upuan. Sabi niya, Panginoon, wala po kaming huli. Naririnig niyo na to lagi, di ba? Alam niyo na tong istorya na to. From nothing. From zero to multitude. Sino yung nakakaranas ng from nothing ngayon? Hello! Yung from zero. Imi-multiply ni Lord yan. Hello, if you follow the Lord's instruction. Nung sabi ni Pedro, Panginoon, wala kaming huli, magdamag kaming ng huli. Mga mangingisda ito, di ba? Ang Panginoon ay hindi mangingisda. No? Pero sumunod sila. May power sa kanila. Yung word ni Lord. Hello.
Kaya nga, tanungin mo yung sarili mo kung may power sa'yo, yung word ni Lord. Kasi pag wala, kahit gaano makapangyarihan yung salita ng Diyos, hindi nagmamanifest. Kaya fresh start tayo kung last year o yung mga nagdaang taon, parang binabaliwala mo ang salita ng Diyos, walang dating sa'yo, walang kapangyarihan, baguhin mo na, magdesisyon ka ng sumunod. Hello? Wag na puro ikaw, sabi ni Pastor, wag na puro me, myself, and I. This year, pwede kang magdesisyon, sabi ni Pastor. Discipline yourself. Read your Bible. Mag-devotion ka. Amen. Sa ganoong paraan, pinakikita mo, you gave authority to the Word of God. Binibigyan mo siya ng authority sa'yo. Na gumawa sa'yo, may kapangyarihan sa'yo yung salita niya. Katulad ni Pedro, binigyan niya ng respeto, ng halaga, yung nirelease na word ni Lord sa kanya. Sumunod siya, inusog niya yung bangka niya. Pangalawa, sumunod siya, nilaglag niya yung kanilang lambat. At pagkatapos noon, nung nilaglag nila yung lambat, sabi ng sumunod, di ba, halos mapunit. Yung lambat sa bigat, ang bigat. Hello, kasi ang lalaki siguro nung nahuli. Amen, kaya malaki, mabigat. Kaya sa sobrang bigat, sabi ni Pedro sa mga kasamahan niyang mangingisda, tinawag niya eh. Kailangan ko kayo. Kasi mabigat. Pero blessing yun. Yung bigat na yun, blessing. Gusto ni Lord makasama ka ron. Kaya sabi ni Pedro, hali kayo. Amen. Tulungan nyo kami rito. Kasi merong mabigat na pinagagawa si Lord. At kailangan kayo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kailangan ka. Malaki, mabigat ang ipagagawa ni Lord, pero pagpapala yun para sa atin. Pinagpala sila that day. Palakpakan natin si Lord. Pinagpala. Net breaking, boat sinking. Yung inihanda ni Lord. At hindi lang yun. Ano sabi ni Lord? Dahil mangingisda sila, hindi lang yan ang gagawin ko sa inyo. Kung yung blessing na i-gather ni Lord gagamitin ko kayo para mangisda rin ng tao. Double portion. Pinagpala ka na dahil sa iyong pagsunod. Hello, gagamitin ka pa ni Lord para umabot ng maraming kaluluwa. Palakpakan po natin si Lord. Kaya naikwento ko to kay Amiga, sabi ko, iba yung revelation sa akin last Sunday nung malaki, mabigat. Amen? At tinatawag tayo ni Lord doon. Tandaan nyo, yung tinawag ni Pedro, hindi kaisa sa mga alagad, mga kasama niyang mangingisda. Ang sabi, hali kayo rito. Tulungan nyo kami. Amen? Ibig sabihin lahat. Hindi nananangi si Lord. Amen? Grabe, no? Grabe si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, grabe ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay nakahanda, kung gusto mong makasama dyan, dapat fresh ang pag-iisip mo. Amen. Para maganda yung simula mo, dapat naka-align ka sa instruction at word ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So marahil, noong mga nagdaang panahon, taon, ilang taon man yan, no? Marami sa atin nagkaroon ng mga maling desisyon, failure sa pag-aaral. Sino nag-aaral? Taas kamay.
failure sa trabaho, failure sa relationship, failure sa pagsunod sa healthy diet. Kaya marami nagsasuffer ng yung kanilang physical health, no? Dahil ilang taon, inabuso nila yung katawan, puyat, bisyo. Tama? Maling desisyon. Kami kung hindi huminto, di ba, nila pastor sa bisyo. Marahil meron na kaming mga TV ngayon, no? LED na ngayon uso, tapos 50 inches. No? At nagsasuffer. Dahil sa mga maling desisyon. No? Pero ang Panginoon, sabi ng John 10:10, I have come that you may have life. And that life, hindi lang basta life, abundant, fullest life, ganap, na buhay. Amen? Pero bago dumating doon, may magnanakaw eh. No? Ang magnanakaw, sabi ron, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Yan yung trabaho ng kaaway ni Satan eh. Tayo ay nakawan. Nakawan ng lahat ng pangako ng Diyos na nakawin sa'yo. Amen? Kasama yung kalusugan doon. Kasama yung relasyon doon. Kasama yung kinabukasan mo. Amen. Pero ito, maganda sa Panginoon. Ang Panginoon, marami ka mang maling desisyon nung nakaraan. Hindi siya after nung nakaraan mo. He is after your future. Kahit anong pagkakamali mo, sabi mo sa katabi mo, kahit anong pagkakamali mo, kayang kalimutan ng ating Panginoon yan. Amen? Kasi ang gusto niya, ang tinatanaw niya sa'yo, yung kinabukasan mo. Because He knows the plan. Before you were formed in the womb of your mother, alam niya na ang plano ng Lord sa'yo. Bago ka pa ilagay sa sinapupunan ng iyong magulang, maganda na plano ni Lord eh. At yun ay hindi kayang sirain ng desisyon mong mali. Kung ikaw ay magre-repent at aayusin mo, hello, at i-align mo yung buhay mo sa Panginoon, handang-handa si Lord na ibalik ka sa kanyang plano. Sa napakagandang plano ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So ngayon, nawiwili kasi ako sa acronym eh. Actually, pinagpilian ko yan kung fresh or yung start. Parehas naman 5, di ba? Kaso mas okay sa akin yung fresh. Para fresh na fresh ang inyong simula. So ano yung fresh? Ayan, no? Forget the former things, renewed in the spirit of your mind, examine yourselves, seek God seriously, humble yourselves to the Lord. So, maiksi lang to, simulan natin. Letter F. If you want fresh start, sabi diyan, forget the former things. Ang tawag doon, isantabi nyo na. No? Si Lord, kinalimutan yung inyong nakaraan. Amen. Sabi ng Isaiah 43:18 and 19, nagulat ako kay Ate Weng, word daw niya yan eh. No? Yan pong word na yan, binigay sa akin ni Lord, January 1. Basta nakaupo lang ako eh, kaya naisama ko yan sa preaching, no? Nagulat din ako kasi January 1 ko yata nalaman na ako yung magpipreach ngayon. Sabi diyan na Isaiah, forget the former things. Do not dwell on the past. Kalimutan nyo na kasi nga si Lord hindi nakatingin dyan sa inyong nakaraan. No? Do not dwell on your past. Hello, ano man yung pagkukulang mo nung mga nagdaan, si Lord handang patawarin ka. Amen. Si Lord handa kang yakapin.
Katulad nung istorya ng the prodigal son. Kahit nagkamali ng desisyon yung isang anak, handa niyang yakapin at muling tanggapin. Amen? Ang sabi ng verse 19, see, masdan nyo, I am doing new things. No? Now it springs up. No? Hindi nyo ba nakikita? Ito'y nagaganap. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Hello? Ano man yung pinagdaraanan mo, kapatid? Hello, sa mga nanonood dyan online. Kung meron man kayong pinagdaraanan nung mga nagdaang panahon, kung meron mang hinanakit dyan, kung meron mang mga sama ng loob, hello, patawad. Si Lord patawad at kinalimutan yung ating mga pagkukulang. Kung ano man yung mga kasalanan, hello, na binabalik sa inyo ng kaaway, lapit sa Panginoon. Amen? Di ba sabi nga ni Pastor Phil last Sunday, no? Do not compromise. Huwag tayong mag-compromise sa ating pananampalataya. Lapit sa Panginoon. At kung nagkamali, lapit kay Lord, no? Forget the past. Kasi si Lord nilimot eh. Amen? Kinalimutan ng Panginoon yung ating mga pagkukulang. Sabi ng sa Old Testament, no? Ibinaon sa ilalim ng dagat, no? Yung ating mga kasalanan na minsan binabalik-balik sa atin ng kaaway. So sabi po rito, Isaiah 48 verse 6, you have heard, no? Narinig nyo na, no? Sa ibang salin, yung mga prophecy, naririnig na natin. Tama? Dito sa SMHG, nakakarinig po tayo. May mga nais ipagawa si Lord through our prophets, no? Yung aking asawa, Sister Amiga, si Brother Aguila. Saan si Aguila? Sana? Ayun. Yan, sila Ate Weng, no? May mga pinahayag si Lord. Nangyayari ba? Yes. Nangyayari, kaya sabi ko sa inyo, mapalad kayo kasi naririto kayo. Sa church kung saan hindi tayo strike anywhere. Meron tayong tinatahak. Amen. Merong pinagagawa si Lord. Merong instruction ng Panginoon. Hello. Tayo'y nakaka-receive ng kanyang mga nais ipagawa. Ang problema lang minsan sa atin, no, hindi nakikipag-cooperate. Tapos naghihintay ng manifestation. Katabi mo ba yan? No? Dapat makipag-cooperate tayo. Yung commitment, pinag-uusapan namin kagabi. Doon, habang nandun kami kala Pastor Tony. No, sabi diyan, and will you not declare it? No? Kasi marami hindi naniniwala. Hello, I have made you hear new things. Gusto ng Panginoon, makarinig kayo ng mga bago. Hello, sino rito handa at excited sa mga bagong gagawin ni Lord? Malaki, mabigat ang ipagagawa ni Lord sa atin. Ang kailangan natin, commitment, cooperation. Amen, sabi diyan, even hidden things, kahit yung mga nakatagong bagay, no, na hindi natin alam, kayang ipahayag ng Lord sa atin. Hello, nakakaiba-iba lang po tayo sa pagtugon. May mga malalaki, mga bagong bagay. This year, dinideclare po natin na si Lord, kung maganda, malaki yung ginawa niya last year, hello, mag-expect ka. No? Si Lord, hindi yan pababa o paliit, palaki ng palaki
payaman ng payaman. Amen? So, prepare yourself, sabi ni Pastor last Sunday. Next. Letter R. Renewed in the spirit of your mind. Ephesians 4:22. Sabi diyan, that you put off, hubarin na raw po natin, no? Concerning your former conduct, the old man, yung dati mong pagkatao, hindi yan yung tunay mo. Amen. Yung dati mong pagkatao nung wala ka pa sa Panginoon, hindi yan yung tunay mong pagkatao. Ang sabi diyan, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. No? Yung dati mong pagkatao na nahihilig sa mga gawa ng mundo, sa laman. Sabi ng 23, be renewed in the spirit of your mind. Magbago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Sabihin mo naman sa kanya, ikaw rin. Magbago ka na. Hello. Kung mga nagdaang panahon, hinayaan mo yung laman mo, nakapokus ka sa gawa ng mundo. Verse 23, sabi diyan, 24 pala. And that you put on the new man. Yung bago mong pagkatao, yung nasa sayo. Yung makapangyarihang Diyos na nasa iyo, yun yung bagong ikaw. Nang sabi ng 2 Corinthians 5:17, which was created according to God in true righteousness and holiness. Yun ka, sabi ni Willie Villame. Yun ka. Yun ang tunay mong pagkatao. Amen. Hindi na yung dati. No, yung paboritong verse ni Elder August, ano yun? Galatians 2, I have been crucified with, it is no longer I, but Christ lives in me. Yun yung bagong ikaw eh. No, kaya sabi diyan, put off yung old, put on the new. Yung bagong ikaw. Hello, kung gusto mo maging fresh ang inyong simula, no, iwan mo na hubarin mo na yung dating ikaw. Patay na yun eh. Sino may katabi mo? Buhay pa yan. Yung dating ikaw, patay na yon. Amen. Yung makasalanang Brother Mike, patay na yon. No? Patay na yon. Yung makasalanang Brother Joseph at Pastor Benji, patay na yon. Ang nabubuhay, yung tinawag na ng Panginoon. Hello, yung bagong ikaw. Hubarin mo yung dati. No, kaya minsan ang hirap magsimula pag nasusuot mo yung dati. Amen. Next, sabi ng Lamentation. Ano, Lamentation ba? Romans 12:2, paboritong verse ni Pastor Bin. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi diyan, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Palakpakan natin si Lord. Renewing. Sino nagre-renew ng lisensya rito? O kami mga driver, no? Sabi diyan, renew your mind, no? Sabi nung quotation na nabasa ko, we can be in the world, but not for the world. Maaring nasa mundo tayo, pero hindi tayo para sa mundo. Amen. Renew our mind. Huwag tayo masyadong mag-focus sa mga bagay na ino-offer ng sanlibutan. Pero hindi masama yan. Pero pag diyan ka na na-focus, nakalimutan mo na yung instruction ni Lord sa iyo, hindi mo na nagagawa, nami-miss out mo na, patay ka dyan. Hindi mo nararamdaman, unti-unti ka nang inaagaw ng mundo.
sa presence ni Lord. Amen. Dapat naririto ka sa mundo, ginagawa mo yung mga bagay pang kalangitan. Yun ang focus pa rin. No, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa eskwelahan ka, nagbibigay ka ng glory kay Lord. Amen? Kahit walang nakakakita. Amen. Gising pa ba yung katabi mo? Yan, gising pa. Hindi ba puyat yan nung bagong taon? Sabi ng Romans 8:6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sino may kapayapaan? Hello. Pag ikaw ay ang buhay mo, kasama mo ang Panginoon, kasama natin ng Diyos, katulad ng inawit kanina, may kapayapaan. Hello. Yung buhay mo, ganap. Amen. Hindi yung buhay na nag-exist ka lang sa mundo, tas bigla kang nawala. Mararanasan mo yung tunay na joy. Amen. May kagalakan, maglingkod. Amen. Hindi ka napipilitan lang. Kahit tagapunas ka lang ng upuan, tagaayos ka rito, ihilera mo, may kagalakan. Amen. Pag walang kagalakan sa paglilingkod, hindi mo kasama si Lord yan. Baka ikaw lang yan. Amen. Ilang taon lang nandito ka, mawawala. Kaya huwag kang magtataka. Wala akong sinabi Huwag kang magtataka kung yung upuan mo, yung katabi mo dyan, laging wala. Pero pag laging nandyan yan, baka ikaw yung wala. Hello? No? Huwag kayong magtataka. Marami na tayong mga kapatid. Nandyan, minsan, parang bula. Biglang nawawala. No? Kasi walang joy. Walang kapayapaan na nararanasan buhat sa Panginoon. Pero ang isang anak ng Diyos na naranasan na encounter si Lord, kahit malayo yan, biyahe yan. Para lang sa gawain. May kapayapaan siyang maglingkod. Excited. Si Emil, excited yan. Man, palakpakan natin si Lord. So, F, R, bilis natin, no? Letter E. Examine yourselves. 2 Corinthians 13:5. Sabi po rito, examine yourselves as to whether you are in the faith. Ginagawa nyo yan? Minsan kailangan natin suriin. Ang sabi ng Bible, yung ating sarili, wag yung katabi mo. Minsan nagja-judge tayo No? Backslider yan. Amen. Bakit di natin suriin yung ating sarili? Sabi dyan, no? Examine yourselves. If you are in the faith, test yourselves. Do you not know yourselves? Hello, that Jesus Christ is in you unless indeed you are disqualified. Amen. Baka ikaw mismo, hindi mo pa talaga na-experience ang Panginoon. Kung yung buhay mo, kung mahilig ka pa rin magkwento ng may buhay, examine yourselves. Amen. Kung mas pinipili mo yung offer ng sanlibutan kaysa sa gawain ng Panginoon, examine yourselves. Amen. Mas gusto mong kasama yung mga hindi mananampalataya kaysa umatin ka ng care group mo, ng Bible study. Hello? Examine yourselves. Wala kang ganang makinig, naririto ka nga sa church, tulog ka naman. Examine yourselves. Naririto ka tuwing linggo, every Thursday naririto ka rin,
Pag tinanong ka, ano natutunan mo? Wala kang maisagot. Examine yourselves. Anniversary ng church, outdoor, swimming. Nandun ka. Prayer and fasting, 1 week. Kahit isang araw, wala ka. Examine yourselves. Test yourselves. If you are in the faith. Kagabi, pinag-uusapan namin, totoo yun. Pag wala sa church ang prayer and fasting, walang paglago. Kasi hindi natin yan magagawa sa sarili. Kahit si Lord bago nag-minister, nag-prayer and fasting. 40 days. Si Ate Weng nga gagawin 41. Ate Weng. Amen. Gawin kaya natin bago pumasok sa ministry, may fasting. Kasi si Lord ganun eh. Bago gumawa sa ministry, pinagpas ng Diyos. Pero hindi naman 40 days. 40 hours. Hello, examine yourself. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, examine ourselves. Tayo. Hello, pag wala kang gana sa mga bagay para sa Panginoon, examine yourselves. Whether you are in the faith. Kasi pag wala ka ng gana, wala ka ng joy, wala ng peace sa paglilingkod, hello, ang hirap magkaroon ng masayang paglilingkod kay Lord. Aatin ka, pilit na pilit, no? Kaya maraming laging late eh. Pag lagi kang late, pwede rin yun, examine yourselves. Tama po ba? Totoo? Kasi pag ikaw talagang meron kang joy kay Lord, alam mo si Lord ayaw naghihintay, dapat nauuna ka. Bakit? Sino kakatagpuin mo? Si Lord. Amen. Kahit anong ministry, napaka-importante, we examine ourselves. Kasama po kami mga leaders doon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng Lamentations 3 verse 40, let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. Balik kay Lord. Dwell, sabi ng Panginoon ng Lord, through Pastor Pin, dwell in the Lord. Amen. Let us search out, examine our ways, and turn back. Si Lord mabiyaya. No, hindi natin kayang ubusin yung kanyang habag at awa sa atin. Amen. Lagi siyang handa na tayo ay akapin, pabalik sa kanya. Amen. Hallelujah. Next. Letter S na. Bilis natin, no? Sabi rito, seek God seriously. Sino rito siniseryoso ang Panginoon? Sabi ng Psalm 22 verse 26, seeking God, teach us to praise Him. When we seek God, natututo tayong magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Amen. Sabi ng awit, the poor will eat and be satisfied. All who seek the Lord will praise Him. Lahat ng umahanap kay Lord, papupurihan siya. Sino nagpupuri kay Lord every morning? Bago matulog, hilik na. Hello? Sino nananalangin tuwing umaga? Praise God. Hallelujah. Kami every morning ng aking asawa, lagi kaming paggising, we pray. Isahan po kami. No? Importante, pagkagising natin sa umaga, lagi nating hanapin ang ating Panginoon. Amen. Sabi diyan, seeking God, teach us to praise Him
No, kaya kung dati hindi mo, ano yun, expression ba yon? Ang expression mo, mura, puto kutsinta sa umaga, no? Dahil hindi mo sinisik si Lord, no? Pero kapag sinisik mo ang Panginoon, nawawala sa atin yon. Yung lengguwahe natin noon nababago, tama? Ang lengguwahe natin, pagpupuri, pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Meron pa bang nagmumura? Nagpuputo kutsinta tuwing umaga? Hello, hindi na natin language yon. Iba na ang lengguwahe natin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Ano yon? Pagpupuri sa ating Panginoon. Next. Okay, sabi diyan, seeking God, we will not be forsaken. When we seek God, the Lord is always with us. Amen. And those who know your name will put their trust in you. Sabi diyan, for you, Lord, have not forsaken those who seek you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Walang naghanap sa Panginoon. Walang nagsik sa Kanya. Walang lumapit kay Lord na napahiya. Na pinabayaan. Meron ba? Wala. Hello. Kaya kung gusto natin ng fresh beginning this year, hello, seek natin si Lord. Amen? Yung mga nasa likod dyan, if you want fresh beginning this 2024, sabi nga ni Pastor Tin, di ba? No? What you need this 2024 is to dwell in the Lord. Hallelujah. Next. Seeking God. The Lord is good to those who seek Him. Mabuti po ba ang Diyos? Yes, sabi dito, yes, this I call to mind, Lamentation 3:21, and therefore I have hope, no? Meron daw siyang pag-asa, narigi siyang nagkakaroon ng pag-asa tuwing kanyang naaalala. Next. Yung kabutihan, no, yung pag-ibig ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ni Lord, hindi tayo nasasaktan o nalilipol. For His compassions never fail. Ang kanyang awa, walang hanggan para sa atin. Kung piling mo, pinabayaan ka ng Panginoon, pandaraya ng kaawayan. Dahil yan ang katotohanan. Ang pag-ibig, habag ng Diyos ay napakalaki para sa atin. Walang katapusan. Ang sabi diyan, next, may kasunod pa yan, they are new every morning. Great is His faithfulness. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Di natin kayang ubusin yan. Hello. Kaya huwag kang magpapadaya sa kaaway kung ikaw ay parang pinabayaan. Kailangan mo magdesisyon. Hello, kapatid, ikaw to. Kailangan mong magdesisyon kung ikaw yan na nakaranas na para kang pinabayaan ni Lord. Amen. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. You need to decide. Tama yung shinare ni Pastor last Sunday. Discipline and decision. Kailangan niya ng bawat anak ng Diyos na tinawag. Amen? Meron pa kasunod? I say to myself, sabi niya, sasabihin ko sa aking sarili, the Lord is my portion. Siya ang lahat sa akin. Hello, walang makakapagsabi sa atin na hindi mo kailangan ng Panginoon. Siya ang lahat sa atin. Siya ang kailangan mo sa buhay mo. If you want a fresh start, decide. Para magkaroon ka ng peace and joy. Ang hirap maglingkod pag alam mong wala ka sa kalooban ng Panginoon. Ang bigat. Pero yung iba yung bigat na pinagagawa sa atin ni Lord Blessing yung kasama doon Amen? You need to decide kung gusto mong makasama ron. Kung hindi nag-decide yung mga tinawag ni Pedro na siya'y tulungan, mararanasan ba nila, may experience nila yon? Hindi. Pero sila Pedro, naroroon
Amen? Sabi rito, therefore I will wait for Him. Meron pa? The Lord is good. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is good. Ang hina naman, parang hindi mabuti si Lord. The Lord is good. The Lord is good. Mabuti si Lord to those whose hope is in Him and to the one who seeks Him. Mabuti naman talaga si Lord eh. Kaso, dun sa umahanap, dun sa umaasa, dun sa nagtitiwala, dun sa nananampalataya, sa Kanya, the Lord is good. Amen. The Lord is good. If you want to experience the goodness of God, seek Him. Seek Him. Matthew 6:33, hindi nagsisinungaling ang Bible. You will see and manifest, no, and experience the manifestation of all the promises of God. Sabi diyan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Added ba? Dinagdag ba? Pinaghirapan mo? Dinagdag sa'yo. Kailan? Nung sinik mo si Lord. Nung inuna mo siya. Nung hindi mo siya ginawang paningit lang sa oras mo. Hello? Nung ginawa mo siyang priority. Binigyan mo ng halaga ang kanyang gawain, ang kanyang kaharian. Doon mo mararanasan. Sino gusto maranasan yan? Sino gusto maranasan? All those things shall be added. Principle na ni Lord yan. Yung iba gusto maranasan eh. Gusto lang maranasan. Pero ayaw isik yung magbibigay. Amen? Gusto ng blessing, ayaw sa blesser. Sabi diyan, seek first. First ba? Unahin mo siya. Huwag mo siyang gawing paningit lang sa oras mo kung kailan ka lang ginaganahang umattend. Kung kailan mo lang feel or nasa mood kang dumalo ng Bible study, ng care group. Sabi ng salita ni Lord, unahin. Sa Tagalog, pag binasa mo yan, bigyan ng halaga ang kaharian at katuwiran ng Diyos. Sino rito nagbibigay ng halaga? Seryoso. Biblia, salita ng Diyos ang nagsabi niyan. Tinuturo po namin yan, hindi po galing sa aming sarili. Amen? Gusto naming ma-experience nyo yung goodness ni Lord. If you want a fresh start this year, you need to decide. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Sige, sabi mo, malinaw, kapatid. Decide na tayo. Decide na kayo. Hello, kasi si Lord, yan na yung decision niya eh. Principle niya na yan eh. Mababago pa ba natin yan? Hindi na. Hindi mo na mababago yan. Nakasulat na yan eh. Sabi ng Bible, maglalaho ang langit at ang lupa na kanyang kinreate. Ngunit ang kanyang salita ay mananatili. Hindi na mababago. Hello, ang taon magbabago. Ngunit ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo, hindi magbabago. Dahil tapat siya eh. Tandaan mo yan, kapatid. Kahit ayaw niyong isulat yung mga naririnig niyo, hindi na magbabago yan. Amen? Ang salita niya ay mananatili. Palakpakan natin si Lord. Meron pa? Meron pa pala. Kala ko last na yun. H,
Humble yourselves to the Lord. James 4:6. Asa si James? Wala. Ayun. But He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Kung mga nagdaang panahon, ayaw mong mag-humble kay Lord. Nagmamalaki ka, ayaw mong manalangin. Nagmamalaki yun. Ayaw mo mag-fasting. Meron ka namang oras, pero ayaw mo dahil hindi mo priority. Sabi ni Peter Tanchi, hindi sa ayaw. Kaso hindi niya priority. Tama, may kinuwento siya. Sabi niya, kasi ang ministry ni Peter Tanchi, sa mga mayayaman, di ba? Sa morning, narinig ko lang sa kanya, meron siyang sinera na isang businessman. Pinaatin niya ng gawain, walang oras. Tama? Kasi nahahabaan sa oras eh. In-invite niya sa Bible study, ayaw din. In-invite niya sa care group ng men's, ayaw din. Hanggang pinabayaan niya muna, pero patuloy niyang pinagpe-pray. Isang araw, yung ini-invite niya, no? Kasi ang laging dahilan, walang time, walang oras. Isang araw, yung ini-invite niya, nagkasakit. At grabe yung sakit. Dahil gusto niyang makasurvive dun sa sakit niya, lagi siyang pinababalik-balik sa hospital para pa-check up. Tignan niyo, may oras. Hello. So nagkaroon ng time. Nung una, walang time eh. Kahit saan invite eh. Pero dahil buhay ang mawawala, may time. Ibig sabihin, hindi niya kasi priority yon. Amen. Pag ginawa mong priority, kahit wala kang oras, dahil priority mo si Lord, bibigyan mo ng oras. Kung paano mong gustong i-survive yung buhay mo dito na hanggang dito lang, mas lalo mo dapat i-survive yung buhay na pangmatagalan. Hello! Nakuha niyo point? Mas importante yung buhay mo kasama ang Panginoon. Kaysa ma-survive mo yung buhay mo hanggang dito lang, pagkatapos nito, doon ka naman sa eternal condemnation. Baliwala rin. Amen. Pag ayaw mo sa gawain, nagmamalaki ka. Pag ayaw mo ng prayer and fasting, pero may oras ka naman, nagmamalaki ka sa Panginoon. He gives grace to the humble. Next. Sabi ng Proverbs 3:34, surely He scorns the scornful. Ano yung scorns? Mais? Hinahamak niya ang mga mapanghamak, but gives grace to the humble. Sigurado ba? Lahat ng nagpapakumbaba sa harap ni Lord, mararanasan mo ang mayamang biyaya niya. Lahat ng sumusunod sa kanyang instruction, you humble yourself sa Lord. Binibigyan mo siya ng authority over you. Na siya talaga yung master ng buhay mo, ang Lord ng iyong buhay nung tinanggap mo siya. Amen. Hindi ka mamalaki sa Panginoon. If you want new result, this year, baguhin niyo yung way nyo, yung ways nyo. Huwag kang mag-expect ng bagong result kung yung gagawin mo this year ay yung ginawa mo rin last year. Hello? Nagagets nyo? Kung gusto mong may magbago, umalis ka sa comfort zone mo. Amen.
Kung gusto mong mabago, magkaroon ka ng fresh way of life kasama ng Panginoon, seek Him. Seek Him. Seriously. Humble yourselves to the Lord. Amen. Sabi nga ni Pastor Pin, ididikdik na namin to sa inyo. Kasi dyan din kami nagsimula eh. Anong mga panahon ng ganyan, hindi namin sineseryoso si Lord. Hello, but praise God. Tapat ang salita ng Panginoon. Pag sineryoso mo siya, hindi pwedeng hindi mangyari yung kanyang sinabi na yung mga pagpapala susunod sa atin eh. Amen? Yung mga pagpapala susunod sa atin. Kung gagawin natin kahit walang nakaka-appreciate ng ginagawa mo, minister ka ng minister, walang nakakapansin sa'yo, okay lang yon. Amen? Itataas ka ng Panginoon. Maraming napagpapala sa'yo, di mo alam. Amen? Dito po ako magtatapos sa isang kwento. Merong isang pastor na nag-hotel sila ng kanyang pamilya. Isang umaga, bumaba sila ng hotel para mag-breakfast. Buffet style. Alam niyo yung buffet? Pag buffet, nakahain lahat, di ba? Pagbaba ng pastor, napaka-observer ng pastor eh. Nakita niya napakaayos. No? Yung napakalinis ng lugar. Yung mga pinggan, naka-ready. No? Yung mga lamesa, napakalinis din. Yung buffet table, kompleto na. Hello. At sabi niya na yung veteranong food server, nakikita niya na hindi alam ng food server na pinagmamasdan siya nitong pastor. No? Na napakalinis niya. Alam na alam niya yung task, yung job, yung work na iniatang sa kanya. No? Na tinitignan siya nito, bago pa maubos yung pagkain sa buffet, niriripilan niya na. At pag may nakita siyang marumi, nililinis niya na. Di niya alam, yung pastor, napapahanga niya. Pero walang alam tong food server na to. At dahil doon, no, natuwa yung pastor doon sa waiter, no, o food server. Binless niya. Gulat ngayon yung waiter. Kasi di niya alam eh. No? Naalala nung pastor yung word ni Paul sa Thessalonians, chapter 4, verse 11 to 12. Sabi rito, basa natin yan. Thessalonians, diyan yun. Make it your ambition. Dito ka lang basahin, ha? Sabi rito, make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your hands. Hello. Parang sinasabi diyan, no, ni Paul, kung ano yung iniatang ni Lord sa inyo, no, gawin nyo. Hello. You should mind your own business and work with your hands. No? Pagtrabahuan nyo yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Amen. So that your daily life, yung araw-araw mong pamumuhay, sabi rito, may win the respect of outsiders. Maraming napagpapala sa buhay mo, hindi mo alam. Amen. Maraming nare-refresh dahil fresh yung life mo. Amen. Fresh yung iyong mind. Fresh kang mag-isip.
Hello, dahil nakapokus ka sa pinagagawa ng ating Panginoon. Hello, sabi dito, no? May win the respect, parang yung pastor, humanga siya dun eh. Dun sa waiter. Dahil sa ipinakita niyang commitment, faithfulness dun sa work na iniatang sa kanya. Hello, dun sa pagkakatawag niya, ganun din po tayo. Hello, sabi rito, so that your daily life may win the respect of others. Hindi ka nagiging katitisuran na mga kapatid. Hello, ikaw ay nagiging liwanag kahit saan ka ilagay. Maraming napagpapala sa buhay mo. Hello, sino rito napagpapala ang kanyang pamilya sa buhay niya? O baka yung mga kamag-anak mo, yung mga in-laws mo, hanggang ngayon hindi pa kayo sundo. Examine yourselves whether you are in the faith. Marami tayong dapat ipagpasalamat kay Lord. Amen? Mabuti si Lord. The Lord is good to those who seek Him. Tayo po tayo, palakpakan po natin si Lord. Sino po rito may natutunan sa gabing ito? Pwede ko bang marinig ang inyong malakas na palakpak sa Panginoon? A fresh start is just ahead of you. Nariyan lang yung fresh start mo. Hindi pinagdamot ni Lord yan. No? Si Lord, nakatingin sa future mo, hindi sa nakaraan mo. Bawat isa sa atin may pinagdaanan. Pero ang titignan ni Lord, yung ating pagsunod sa Kanya. Hallelujah. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Sabihin mo sa sarili mo, hindi pa huli ang lahat. Sa sarili mo eh. Sarili mo ba yan? Sa sarili mo, hindi pa huli ang lahat. Laging may bago sa Panginoon. Yun yun, yung new wine. Laging may bago kay Lord. No? Every morning, meron siyang bagong gagawin sa buhay mo. No? Kung nagkamali ka man, lapit sa Panginoon, repent. At si Lord ay tapat na nagpapatawad, naglilinis. Upang tayo magkaroon ng joy and peace sa ating paglilingkod. Masarap po ba maglingkod kay Lord? Ang sarap maglingkod. Kaya si Pastor Tony, hindi yan tatagal ng ilang taon, 34, 35, and so on and so forth, kung walang joy na nagmumula kay Lord. Dahil si Lord ang ating kalakasan. Amen? Si Lord ang ating katagumpayan sa ating paglilingkod. Wala tayong pwedeng ibang sandalan. Siya lang. Siya ang tumawag sa atin eh. Siya ang pumili sa'yo. Siya ang humirang sa'yo. Lord, maraming salamat sa bagong taon na to, God. Thank you, Lord, for a new beginning, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, hayaan mong tulungan mo kami, Lord, makapagdesisyon na sumunod sa'yo. Malaki, Panginoon, mabigat. Yung inihanda mo sa amin. Pagpapala, Panginoon, at yung mga kaluluwang dadagdag mo rito, God. Sa SMHG Church, Panginoon, we are excited this year, 2024. Lord, kung paano, napakaganda nung na-experience namin last year, oh God. Mas the best ang inihanda mo. Sa taong ito, Panginoon, nag-expect kami, Lord. Gamitin mo ang bawat isa na naririto ngayon. Lord, na nagdesisyon sa oras na ito na sumunod, Panginoon, magbigay ng kanilang commitment. Lord, sa paggagawa mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Napakaliit namin, church, ngunit napakalaki ng mandato mo, Panginoon. And we acknowledge, Lord, yung presence mo. Na wala kaming kayang gawin kung wala ka, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming didepende, Lord,
sa magagawa mo at hindi sa magagawa namin, Lord. We are nothing without you, God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa mga salitang aming narinig. Patawarin mo kami, Lord, sa nagdaang panahon na laging sarili namin ang nasusunod. This time, Lord, hayaan mo namang pagbigyan ka na namin. At ikaw na po ang masunod sa aming buhay. We honor you, Lord. Sa aming pagsunod, we humble down ourselves, O God. Binababa namin ang aming sarili, Panginoon. At itinataas ka namin, Lord. Binibigay namin yung authority para sa iyo, Lord. Na pangunahan mo kami. Bigyan mo kami ng instruction, Lord, sa bawat gagawin namin, Panginoon. Upang hindi kami mamali, Lord, ng landas. At patuloy kaming tumahak, Lord, sa tamang direksyon kung saan mo kami nais dalhin, Lord. We want a fresh start this year, O God, kasama ka. Hindi namin ito kaya, Lord, sa aming sarili lang. Thank you for all the blessing, Lord, sa last year naming naranasan. And we expect more from you this year, 2024. We receive it in the name of Jesus. Lord, yung aming mga kalusugan, Lord, ay yung pagpapalain kami, palalakasin mo lalo, Lord. At ang sarap maglingkod, Panginoon, ng may maayos, malakas na kalusugan. Ang sarap maglingkod, Panginoon, na yung mga pangangailangan namin ay iyong pinagkakaloob, Panginoon. Walang kakulangan, Lord. Nararanasan yung tunay na kagalakan at kapayapaang nanggagaling sa iyo. Oh, hallelujah, Lord. Karapat dapat kang papurihin. Papurihan at pasalamatan sa aming buhay. Hallelujah. Oh God, we honor you, Lord. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Tapat ka at hindi ka nagbabago. At mananatili kang tapat sa aming buhay. At patuloy kaming mananangan sa iyo, Panginoon. Salamat, ikaw ang Diyos naming masasandalan. Diyos naming malalapitan, Panginoon, na kailanman hindi mo kami pinabayaan at iniwan, Lord. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng pagdakila. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba. At karapat dapat ka, Panginoon, na maitaas, maitanghal sa aming buhay. Noon, ngayon at magpakailanman, ang lahat ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.